Lisa Araneta Marcos nagbayad ng 100 billion para lang hindi kumalat ang issue mapatungkol kay Tanto ko. Ay naku po. At ito, Senator Bato de la Rosa may pasabog laban kay Lisa Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Kahit yung mga banatan ko no? Oo, at ito nga no, ito ang may isa pang matinding ebidensya na kaya pala nag-trip to US etong si Marcos Jr. dahil may ginagawang kasunduan sa Amerika. So ayan yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Oo, malupit itong mga pag-uusapan natin, no? Grabe. Alam nyo talaga, talagang naghahanap na po ng mga magiging diversional tactic ng ang palasyo para matabunan itong issue ni Lisa Araneta Marcos sa pagkadawit niya sa pagkamatay ni PT or ni Paulo Tantuco. Alam nyo, may isa pang mga bali-balita na lumalabas kasi nagsalita na ho yung magulang yung magulang ni Tantuco. Tayo nga, itinanggi nga nila na hindi nga daw kasama itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. So medyo kapani-paniwala naman yung ibang mga mensahe niya doon dahil alam naman din ho natin na ang mga Tantuco ay isa po yan ganap na isa po yung ganap na mga bilyonaryo. So parang malabo po no? Malabo po na mabayaran ni Lisa Araneta Marcos para manahimik or itanggi nitong pamilya ni Tantuco yung pagkadawit niya. Ang inaalala ko dito hindi kaya may nakalaan dito ng mga business kasi business pagkakalam ko kasi business to mga businessman tong Tantuco na to Hindi kaya may mga ayaw silang masagasaan ng mga properties or business ni etong mga Tantuco kaya hindi nila masyadong idinadawit etong si First Lady, si PL, si FL pala, PL tuloy, si FL Lisa Marisa Mary Grace Piatos Araneta Marcos. Ba't Mary Grace Piatos, Jay? Wala lang sabi ni BP Sara, diba, si F. Elisa yun. So yun nga, diba, at napanood nyo naman na siguro yung sinabi ni ng nanay, ng magulang or ng pamilya ni Tantuco. So ulitin ko po, pangilang ulit ko na ito sinasabi na ako po'y lubos na nakikiramay sa pamilyang Tantuco. Kahit naman din sa akin siguro mangyari to na madawit yung anak ko or kamag-anak ko sa issue na kahit patay na siya talagang kaso unang-una po kasi hindi nyo na rin talaga din may iwasan yan kasi kilala ang pamilyang Tantuco. Isa sa mga bilyonaryo yan dito sa Pilipinas kaya malabo talagang hindi rin mapag-usapan. Tapos yun pa kasama niya si Elisa kaya yun. Pero ako po nakikiramay sa inyo at hindi rin naman po ginagawang katuwa-tuwa yung pagkamatay ni Tantuco. May mga tayo ay nagre-reaction lamang ho dahil dito sa issue na pagdadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay niya. So dito kasi eto na nga ito pa yung isa bago tayo papunta doon. Eto, may video rito na BBM Lisa ibinalita ng international, nakakahiya. Oo, medyo nakakahiya nga talaga to. Kasi biruin mo may babalita ka lang ng international na anak ng teteng mapatungkol pa sa droga. Talaga nakakahiya yun. Hindi katulad ng mga Duterte na nababalita sila dahil may magandang ginawa at talagang bumabasag sila ng history sa Pilipinas. No, mire mo, kauna-unahang presidente na ang taong bayan mismo ang nagpatakbo sa kanya. Kauna-unahang presidente na nag-birthday na buong bansa ang nagdiwang. Ang dami pang iba. At kauna-unahang presidente na naihilera sa mga kilalang presidente sa buong mundo.
the strongest man, no? Talagang popular ang pangalang The Punisher. Alam niyo, sa totoo lang, dapat hindi hindi Jay Guevara ang pangalan ko dapat talaga sa YouTube, kundi The Punisher. Kaso baka sabihin naman nila tawag dito ba, yun nga, baka may magalit, baka nagpipiling, pero yun talaga dapat ang ko. Sa totoo lang, may games po ako na ang pangalan ko po doon ay nickname ko ay The Punisher. Dahil sa sobrang iniidolo ko ho si Pangulong Duterte dahil ho sa kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Yun pa pala, i-explain din natin yun kasi may mga nababasa akong comment lalo na sa Facebook ko. Idol na idol ko daw si Duterte kasi daw parehas daw kaming manluloko, ganun. Yung parang yung niloloko yung taong bayan dito dahil dito sa vlog ko, ganun. Sabi ko, hindi ko in-idol si Duterte dahil matapang siya, dahil parang takot ako sa kanya, ganun. Hindi. Kaya ako minahal ang mga Duterte, kaya ako iniidolo dahil sa magandang hangarin nila para sa bansang Pilipinas. Yun. Hindi ko sila iniidolo dahil sa personal na buhay nila, hindi ganun. Pininidolo ko sila dahil sa ganda ng kaya nilang gawin sa bansang Pilipinas. Oo, para lang sa kaliwanagan nyo, mga putang ina nyo. Ay, sorry, napapamura na naman ako eh. Ang bait-bait ko na kahapon eh. Kahapon lang ha. Ngayon medyo nagbuwabalik na naman ako. Ito, panoorin natin tong pang International Convergence Zone nga na, Marcos, ha? Ano yung bagyo? International Convergence Zone. Pang ka na, ha? May international na yung pangalan mo, ha? Oo, pero yun nga lang, dahil sa droga. Ito, panoorin natin. Ang lamat ng relasyon ng magkapatid na Bongbong Marcos at Amy Marcos ay balita na international. Akala ko sa droga na naman eh. Mali pala ako. Sa awayan pala ng magkapatid na Marcos, okay? Na sa iba't ibang bansa at sa Asia, lalong-lalo na, abay ibinalita pa ng World is One News ng India. Ibinalita ng news anchor ng World is One News na si Eric Hanjoka ang tila kontrobersiya, issue na kinakaharap ngayon ng pamilyang Marcos. Sa balita nila ay ikinuwento kung papaano nagsimula ang unity team nina Vice President Sara at Bongbong Marcos hanggang sa nagkaroon na ng alitan ang pamilyang Marcos at Duterte. Mukhang alam din naman ng buong mundo kung saan ang panig ng majority ng mga Pilipino at ng ating ang puntahan ang comment section na ito na ibinalita ng World is One News ng India patungkol sa alitan ng magkapatid na BBM at Amy. Makikita ninyo, isa lang ang kagustuhan ng majority ng mga Pilipino, magpa-hair follicle drug test itong si BBM at si Liza. Kawawa naman itong mag-asawa na to, no? Si Marcos na international news na pero hair follicle test pa rin eh. Ay nako mo, ayaw nyo pa kasi gawin para matapos na yung issue nyong yan. Oo, tapusin nyo na kasi yan para wala na kayong isipin. Ito naman to kasi itong mga to, masyado kayong ay nako. At kung kayo man ang magpunta doon sa comment section mga kasweet, ganito ang inyong mababasa. Talagang ang mga Pilipino ay nagde-demand na ng hair follicle drug test. Naku po. O diba? Sikat na ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas. Tangina, nakakaya, no? Alam nyo, kahit paano, mas okay pa si Manny Pacquiao eh. Si Manny Pacquiao nakilala dahil sa pagiging magaling na boxer eh. Si Marcos Jr. nakilala dahil sa hair follicle test. Ayop na yan. Ang saklap ng buhay niyo, Marcos. Oo, buti na lang naging Gibara ako, hindi ako naging Marcos. Yung legit na sikat
international na talagang masasabi mong Pinoy pride. Pero nakakahiya. Talagang nakakahiya. Nakakahiya talaga Dahil yan. imbes na ang ibalita international tungkol sa Philippines ay magagandang balita. Ang pag-aaway pa talaga ng magkapatid ng Marcos ang ibabalita. Pero mas Masaklap, sikat no? pa rin ang dating Pangulong Duterte noon sa buong mundo dahil sa kanyang kampanya kontra ipinagbabawal na gamot at nag-iisang presidente na minahal ng maraming Pilipino Yun, saan yun yung mang sinasabi dako ko. ng mundo. At si dating Pangulong Duterte lang ang presidenteng hindi kailanman na-involve sa korupsyon. Mukhang sisikat nga itong si BBM sa ibang bansa. Pero sa kahihiyan, samantala isa na ba itong extra judicial surrender? Dahil matapos ang dating Pangulong Duterte nadagpin ng ICC at ipadala sa The Hague, Netherlands, isusunod naman pala si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Rob Rances, after Duterte, is Senator Bato now the next target for ICC surrender? Nako. Is there any existing Philippine law that compels our government to cooperate with the ICC after our withdrawal? Does the ICC even have direct enforcement power within the Philippines? Is there any enabling legislation that obliges the government to honor ICC warrants? If none, then any arrest or surrender is entirely voluntary, a purely political decision. So can Bato be arrested and surrendered? Legally, only if President Marcos Jr. authorizes it. Constitutionally, it's highly... Alam nyo eto maputol ko lang kayo pero may posibilidad na mangyari to. Oo. Sige, mamaya na. Hindi, alam nyo, may posibilidad na mangyari to kasi kung nagawa nga kay Pangulong Duterte, what if pa kay Senator Bato de la Rosa, diba? Yun nga lang, medyo may sasabihin ako na medyo masasaktan si Senator Bato de la Rosa kasi alam mo, nung panahon kasi nung ginigipit ni Torre etong KOJC, medyo may mga palpak na nagawa si Senator Bato de la Rosa doon sa pasensya na yung mga supporters yan ako, binoto ko yan, gusto ko yan bilang senador, si Senator Bato de la Rosa. So syempre tao pa rin yan, nagkakamali. Pero yun, may mga palpak siyang nagawa noong panahon ng siege. Nung panahon nung nilusob nila Torre ang KOJC at ginipit nila yung Kingdom of the Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Siki Buloy, no? So doon parang binigyan niya pa kasi ng lakas ng loob noon ng mga yung lalong-lalo na si Torre. Binigyan niya ng lakas ng loob na natatandaan niyo yung naging hearing sa Davao, 'di ba? Kung sino nakakatanda diyan, comment nyo na lang ho diyan. At doon nga sinabi niya na papasok kayo sa isang kwarto na wala kayong mga baril. So doon hindi ko nagustuhan no 'yun. So ngayon, eto na yung panggigipit na ginagawa ni Torre kay Pastor noon at ginawa niyang pangalawang beses kay Pangulong Duterte, baka gawin ulit ni Torre ng pangatlong beses kay Senator Bato de la Rosa na. Pero ako hindi ko naman pinapanalangin na ganun mangyari kay Senator Bato, pero yun nga, sinabi ko nga kasi dati isa lang ang sungay or dalawa lang ang sungay or isa lang ang sungay ni Torre, ginawa mong may sanga-sanga. So ikaw na ngayon ng susuwagin. Okay? Yun lang, naglabas lang ako ng konting tampurorot. questionable. A foreign court cannot bypass our local judiciary. Surrender without a domestic trial or legal process risks violating due process, sovereignty, and equal protection. Who gives the order? I think only the president can. But doesn't that mean any move against Bato would be a political in nature rather than a legal obligation? Senator Amy Marcos is right. Extraordinary rendition of Filipinos to foreign authorities must be penalized. Otherwise, any sitting president could hand over officials
or critics without judicial scrutiny. This is why her proposal matters. When sovereignty becomes negotiable, every Filipino becomes disposable. First, Duterte. Tomorrow, it's Bato. Who's next? So ito po yun, no? Ito po yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa para mas lubos nating maunawaan, no? Ito. Balik po tayo sa mga balita. Kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na pilit na ipinalulutang ang isyong posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC para ilihis umano ang issue ng pagkakadawit umano kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Pinaghahanda naman ng senador ang worst case scenario kung posibleng sapitin din niya ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, may pinagtatakpan umano ang Malacanang kaya pinalulutang ngayon ang issue ng pag-aresto kay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, kaduda-duda ang motibo sa muling pagpapalutang ng pag-i-issue umano ng arrest order laban sa kanya. Jurisdiction. Tinawag na diversionary tactics ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na posibleng maaresto ang isang senador na naging Chief of Police noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung maglalabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Makakatanggap naman ani ng kaparehong treatment ang senador gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte sakaling ipaaresto ito ng ICC. Sagot ng senador, binuhay ang lumang issue ng warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpa ng issue ngayong pinag-uusapan anya ang pagkakadawit umano ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about the ICC and the Senator para to divert the issue. Kaya yan mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibawang issue kahit na old issue na rehashed issue ay iba nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Nang tanungin si De La Rosa kung may katotohanan ng isyong ibinabato ngayon laban sa First Lady, ang sagot niya. I don't know. I'm not private to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin, alam niyo yung Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala pa siyang natatanggap na intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case na Malamang sa malamang kasi eto may punto rito si Senator Bato de la Rosa kasi yung panahon na unang umusbong ang issue mapatungkol sa pagkamatay ni Tantoco, si Pangulong Duterte ang ginawang diversional tactic ng palasyo para hindi yun mapansin. So ngayon na umuusbong na naman itong issue na to mapatungkol sa overcoke ni Tantoco sa saningan ng pagkamatay niya, baka nga ito na naman ang gawing diversional tactic ng palasyo para matabunan na naman tong issue na to. Kaya medyo medyo talagang delikado diyan si Senator Bato de la Rosa. Dahil hindi anya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi anya ito na uulitin na naman ng gobyerno ang maling ginawa nito sa dating Pangulo. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. Is that
if they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte, napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon sa ICC para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. O yan na naman ha, sinasabi na naman nila na wala. Yan na ganyan din yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Baka nakakalimutan nyo lang ha. Oo. Yan na ganyan ho, nakesyo hindi nila gagawin, kesyo hindi nila papasukin ng ICC, kesyo wala ng jurisdiction dito, hindi daw papayag si BBM. Pero anong nangyayari? O di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya talagang itong mga pagtanggi-tanggi ng palasyo, medyo kabahan talaga kayo dito eh. Kasi hindi nyo alam talagang tututuhanin nila eh. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Tigas ha? Alexa, ngayon tumanggi si De La Rosa na isa publiko o idetalye yung kanyang ginagawang paghahanda sakaling magkatotoo man na ipaaresto siya ng ICC. Hindi rin siya nagbigay ng detalye dun sa mga tanong kung balak niya bang magkanlong sa Senado sakaling lumabas yung arrest order. Alex. Okay, sige. Dahil yun sana itatanong ko kung mananatili pa rin ba yung kanyang mga naging pahayag dahil nga re-electionist yung time na yon, pero ngayon ay balik na siya sa Senado, maaring manatili pa rin yung kanyang kahilingan na kupkupin siya at tulungan siya ng kanyang mga kasama sa Senado. Mayan. Alex, kung dati hayagan niyang sinasabi na posible siyang humingi ng tulong kay Senate President Francis Escudero at magkanlong sa Senado, ngayon tumatanggi na siyang magdetalye dahil yung mga kalaban niya daw ay hindi siya daw nakakasiguro, lalo na... Naku po, delikado yan eh, di ba? Naku po, may naisip ako bigla. Biglang may pumasok sa utak ko. Hindi kaya papalitan si Chis Escudero is para hindi mahirapan ng mga anti-Duterte na makuha si De La Rosa. Di kaya ganun? Naku iba din yung kanya, kahit yung iba sa kanyang itinuturing na kakampi o itinuturing na pinagkakatiwalaan ay posible daw na magtaksil din laban sa kanya. Oo, nabanggit mo nga kanina sa report mo, na wala pa siyang intel report, bagamat siya'y dating PNP chief. Pero nung hinuli ang dating Pangulong Duterte, di ba mismo ang Duterte camp pa nakaalam na meron ng nakaumang na arrest warrant, no? Pero bakit ngayon medyo wala silang alam dito? Hindi nga kasi alam nyo, talagang kunwari lang yan, tsaka ano ba naman kayo, Net 25, alam nyo na yan. Alam nyo naman yung strategy ng administrasyon tanggi ng tanggi pero tanggi at magsinungaling. Oo, eto nga meron nga bitong video. Ay, eto ba yun? Saan yan? Eto, oo. Yung First Lady, ito yung First Lady Lisa Araneta Marcos, hindi makakasama sa USA. Bakit nga ba? Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Bakit? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? Sige, announce mo na. Tagal First mong Lady hayop Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Uy! The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW. Gawain ba talaga ng First Lady yan? Parang ngayon ko lang narinig yan Gawain ba talaga ng First Lady ang ganyan? O talagang ginagawa lang yan dahil sa issue ngayon? And OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs
including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 20. Siguro mas maganda ito panoorin natin. Ito. Yung sagot ng palasyo sa panayam ni Senator Bato de la Rosa. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon. Doon napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Pakinggan natin sagot ni Auntie Claire dito. Gumawa ng panibagong issue kahit magandang labanan to, Bato versus Auntie Claire. Nako, sunugan ng batok to. Oo, sunugan ng batok to. Issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi din po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong Akala ko, sabi mo, sa akin na pagkakatandaan, nakakalungkot po na ang Pangulo i-raise na mga old issues and ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pamameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police? Ang layo ng sagot ni Auntie Claire. So ba nakita, nagtanong ka, tapos nagtanong din siya. Punta na, wala na katapusang katanungan to. Nagtanong na nga sa'yo, tinanong mo din. Ay, naku po. Ewan ko nga sa utak mo. Tandaan po natin. Ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Yan na naman. Duterte na naman. Duterte na naman. Wala lang ginawa. Duterte na naman. Nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Hindi naman siya sumasakay kasi sabi niya baka. No, nakakaintindi ka ba ng baka? Oo, at sinasabi ng diversional tactic eh nangyari naman na talaga. Eh bagay, sarili mo opinion yan. Hindi mo na may lalaglag yung bossing mo. Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na
peke na dokumento. Obo, ang galing-galing niya, Auntie Claire. Ang galing-galing mo, Auntie Claire. Di ka pa kunin ni Lord, ay. Auntie Claire, ang galing-galing mo. Ba't hindi ka pa kunin ni Lord? Asan na yun? So, dito napanood nyo na to eh. Dito tayo. Ito yung pwede pang maging dahilan bakit pumunta sa US si Pangulong Duterte. Kung bakit pupunta si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman para sa sambayan ng Pilipino. Nalulungkot ako nang binabasa ko ito sapagkat kung si Pangulong Duterte sana o si Vice President Sara Duterte ang nakaupo na presidente ngayon, hindi po ito papasa. Pumalag na ang Singapore dito sa ganitong imposisyon ng Amerika, pumalag ang Mexico, pumalag ang Canada, pumalag po ang maraming bansa sa kanya, kay Donald Trump. Si Marcos, bahagang buntot at walang kahihiyan sapagkat hindi siya makapiyok, hindi makapalag. Ang kanyang asawa ay involved sa iskandalo ng cocaine party na may namatay pa. At ang kanyang pamilya ay involved sa pagnanakaw sa kabanang bayan at ito po ay naka-frozen. Kung kaya gusto niya itong imaniobra na maparelease at may utang sila sa Amerika na mga $365 million doon sa mga buwis na sinisingil ng korte sa Amerika. Kaya malamang sa malamang po itong nabulgar na dokumento na ang title po ay US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade na hindi po dinidiscuss sa Philippine media right now ay pipirmahan ito ni Marcos. Nasabi ko nga kung babasahin nyo ito at kung i-discuss natin isa-isa pa at kung may panahon tayo sa susunod na mga talakayan, ang title nito dapat ng dokumento ay US Unilateral Economic and Trade Imposition and Dictation on the Philippines. Hindi po ito Reciprocal Trade Framework, mga kababayan. Nako, yan nga inilabas nga ni Ka Eric itong maaaring dahilan ng pag-aalis ni Marcos Jr. Papuntang Amerika. Oo, parang merong naging kasunduan para daw doon sa utang na $360 million ng mga Marcos, no? At etong bagong issue ni Lisa Araneta Marcos, putangin, wala talaga. Wala na talaga tayong aasahan, ewan ko ba sa inyo, ba't asa? Baka winaasa. Alam nyo naman na wala na tayong patutunguhan naman talaga. So yan mga banateros, mga kabiyaya, hindi ko naabahan tong video na to. Anong maikukomento nyo talagang grabe tong mga nangyayari, no? Ano ba, kayo ba'y naniniwala na nagkakaroon na naman ba ng bayaran? Ang tanong, saan nanggagaling ang pera na yan? Sa bulsa ba nila? Sa sarili ba nilang pera o sa pera ng Pilipinas? So comment nyo lang po dyan sa baba. At anong maikukomento nyo dun sa inilabas na ebidensya ni Ka Eric Celis? So comment nyo lang din po dyan at babasahin natin yan, binabasa natin yan pag wala tayong ginagawa. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.